ay umahaplos sa damdamin, sa puso ng bawat isa. Kaya napakahalaga na kapag tayo ay umaawit sa Panginoon, kapag na-miss natin ang Diyos, yung kanyang Espiritu bumababa at hinahaplos ang bawat isa sa atin, kung ano man yung ating pong pinagdadaanan ngayon pong umaga. Alam ng Diyos kung ano ang sitwasyon mo ngayon. Naniniwala ako doon. Hindi ko kayo kilala personally. Bagamat kilala ko kayo sa pangalan. Hindi ko pa kayo nakakasama 24 hours a day. Pero alam ng Diyos kung ano ang kalalagayan mo today. Nandiyan ba tayo? Amen. Bago po ako magpasimula, dahil sobrang appreciate ko po, palapan nga muna natin sandali ang ating praise and worship team. To God be the glory! To God be the glory! To God be the glory! Pangalawa po ay God bless you. Welcome po natin si Brother Joel Isip. Palapan nga natin ang nanggaling pa po siya from Sambales o Sambales na, no? Bataan. Bataan, no? Kina Brother Bilido, no? Kumbaga natin silang kasama. Pero ka-friends niya po siya. At minsan nag-text mo siya, ate po ako sa inyo sa atin. So, salamat sa Lord, kumbaga, walang malayo sa pamagitan ng social media today. Amen. Kaya abutin kahit na nasa malayo. Kung Bataan, dinala ng Panginoon dito para maging bahagi siya sa gawain ng Panginoon sa umaga ito. At ang muli namin pag-uusap sa ngayon, titira na siya kay Ate Beth. Sa Ate Beth, kung kilala mo si Ate Beth. Sila yung binabayusalihan natin before, doon kinasalbi. Sila yung binabayusalihan natin noon. Kaya mamaya, kung wala kang sasakyan, yakin kita sa inyo para makabisita natin. Okay? Meron. Meron. Sige, kunin ko na. Sige, palapalatan natin isa ng mga kasabihan ng God is a God of accident. God is a God of purpose. May layunin ang Diyos kung bakit ka dinala rito. Ako'y naniniwala na kung saan ay nais ipadama sa iyo ang dakilang layunin niya sa ating pong mga buhay. Nakakapagod po mag-isa. Tama. Nakakapagod na para po, trabaho, pamilya, pera. Lahat, nakakapagod. Kasi, meron tayong isang bagay na nakakamiss sa ating buhay. Ay ang Panginoon. Sapagat ang Panginoon ang sasapat ang lahat ng kakulangan na meron tayo. Ang Panginoon ang siyang magpupuno ng mga bagay na kakulangan natin. Sa sobrang pagod natin sa trabaho, sobrang pagod natin sa pag-achieve ng gusto natin, meron tayong isang bagay na nakakalimutan kung bakit tayo nakapagod. Ang Panginoon. Kapatid, isama mo ang Panginoon sa iyong misyon, sa iyong layunin, sa iyong buhay. Naniniwala ako, lahat ng iyong gagawin dito sa lupa ay magkakaroon ng kabuluhan dahil lahat ng Diyos ay binigay mo sa ating Panginoon. Amen. Okay. So, umaga dito ay tawag ito, bigyan ko po ng title, pamagat, yung ating pag-uusapan today. We're talking about spiritual dryness. Ang sinabing spiritual, it's talking about you, yung spiritual life mo. Kamusta? No? Ang sinabing dry, o tuyo, kung nakikita niyo yung background dyan, na pitak-pitak yung lupa, sobrang dry. Nakukuha ko ninyo, no? Sobrang tigas niyan. Kaya makikita nyo, may taong naglalakad kasi sobrang dry, sobrang tigas. Noong kailan nilalakaran, no? At yung mga natatalin dyan, no? Kumbaga hindi siya sariwa. Ganyan din po ang sitwasyon o ganyan din ba ang sitwasyon ng iyong puso today? Yan ba ang kondisyon ng puso mo? Parang nagda-dry ka na? Para kang natutuyo,
Umaatin naman ako ng service, pero parang kulang. Parang may kulang, parang hindi ako napipid. Hindi ako nananariwa. Hindi ako nagkakaroon ng breakthrough. Umaatin naman ako ng church. Anong meron? At yan po ang pag-uusapan natin today. Kumbaga, nandyan ka ba o nandyan ba tayo sa kalalagayan ng ating spiritual na pamumuhay, bagaman tayo umaatay parang dry sa atin? Bilang panimula, simulan natin kay David. Si David po na tinawag na a man after God, after God's own heart. Ibig sabihin, si David po ang pinakamalapit sa puso ng Diyos. Kahit na yun, ibinigay ng Diyos sa kanya yun. A man after God's own heart. Dumating sa kanyang buhay, yung season ng kanyang buhay ay nakaranas siya na tinatawag na spiritual dryness. Hindi naman lagi anointed ka. Hindi naman lagi on fire ka. May mga pagkakataon talagang nagdadry ka. Nandyan ba kayo? Kung feeling mo, ikaw yan, kung feeling mo, nandyan ka sa sitwasyon na yan, kapatid, hindi ka nag-iisa. Nararanasan niya ng mga tao. Pero huwag kang manatili sa ganyang estado. Dahil kapag pinanatilihin mo ang ganyang estado ng iyong buhay, nalalagay ka in danger. Amen. Kaya si David, naranasan niya yung season ng kanyang buhay, yung tinatawag na spiritual dryness, natutuyo para parang ang Diyos ay napakalayo niya at hindi niya marinig ang tinig ng Diyos. Kaya yung direksyon na kanyang pinuputan, hindi niya malaman kung anong itutuloy ba ito o hindi. Sabi ni David, Awit 13, verse 1 and 2, hanggang kailan, Yahweh, ako'y iyong limutin. Gaano ka katagal magtago sa akin? Pasinin ko din yung verse 2. Gaano katagal pa itong hati ng damdamin at lungkot sa puso kung gabit araw kay titiisin? Yun. No? Gaano katagal? Hindi hintayin niya yung pagkilos ng Diyos sa kanyang puso na kung saan hindi niya ito maramdaman. Sabi niya, gaano katagal? Tanong, gano'n na pakatagal yun? Nagpipretend ka na you are okay, and yet you are not okay. Hanggang ba kayo? Nagpipretend ka na you are spiritually mature, spiritually filled, but you are not filled. Hanggang ba kayo? Kaya sabi niya, gano'n katagal ang hati ng damdamin, ang lungkot ng puso. Kasi ito, by experience ito. Kapag malayo ang Diyos, at hindi niya na narinig ang Diyos, hindi niya nararamdaman na natutunan ng lungkot ang puso mo. Kaya pa kayo, natutunan yung lungkot ang puso mo, nakakano sa puso mo, sa isip mo, yung multo ba na, Lord, napapahal na ako. Napupuno ko ng lungkot. No? Para pag ang ginagawa ko, walang nangyayari. Walang pagkukuhan. Kaya dumarating sa mundo, sa iyong paglilingkod, nare-depress ka. Parang walang patutunguhan ang iyong ginagawa. Okay, sabi ni David, sabi niya, ang cause na kanyang pagiging dry, bakit siya nagkakaroon sa spiritual dryness? Verse 3, ang hindi ko pa naipapahayag, Awit 32 verse 3 and 4, ang hindi ko pa naihahayag ang aking mga sala. Ako'y nangihina sa maghapong pagmumuha. Nangihina siya dahil sabi niya, hindi ko pa naihahayag ang aking mga sala. Baka mayroon pang sin, yung kasalanan na hindi mo na ito-resolve before. Akala mo hindi siya kasalanan, pero kasalanan pala siya.
Minsan kapag nananalangin ka, ang laging prayer natin ganun, Lord, patawarin niyo po kami sa lahat ng aking kasalanan. Maganda yun. Walang mali yun. Kasi lahat no? Sometimes yung prayer natin, gusto ng Panginoon maging specific. Nandiyan ba kayo? Na-experience niyo ba? Kapag nananalangin po tayo, merong sumasagi sa isip niya. Kapag humihingi tayo ng tawad sa Diyos patungkol sa kasalanan, may sumasagi sa isip niyo. Na-experience niyo ba yan? Na-experience niyo? Wag na. Ano na lang nakaka-experience niya. Diba? Kapag nag-pray ka, may sumasagi sa isip mo. Nagalit ka kanina. Hindi mo pinatawad ito. Nakakakinaway mo. Naalala ko, meron akong binili doon sa aking gulay. Ngayon, yung carrots, hindi na isama doon sa aking binili. Sabihin, di ba, 110. Yung pigmento ko, sobra sa 110. Kasi nga yung isang item na carrots, hindi siya naisama doon sa bin. Ngayon, tinignan ko, sa binaliwala ko yun. Hindi naman ako may kasalanan. Shit, kapuyan natin yan, di ba? Kapuyan natin yan. Hindi naman ako may kasalanan Siya. Ngayon, eto na. Pag-pray na ako. Nag-pray na ako, sumasaya si Keros. Kasi alam ko yung item na yun na hindi siya kasama. Alam ko mali kasi parang hindi ako naging honest doon sa tindera. Nakuha mo. Kaya akala ko normal yun, okay lang yun. Hindi naman ako nagkamali. Siya ang nagkamali. Pero nag-pray ako, sumasagi si Keros. Naintindihan? Sometimes ganyan. Gusto ng Panginoon maging honest ka. Then, dahil sumasagi si Keros, Lord, I'm sorry. Hindi ko ako naging honest ngayon sa tao. Nakuha mo? Walang problema sabihin mo lahat ang iyong kasalanan. Walang problema doon. Ang gusto na ng Panginoon, maging specific ka doon sa sin. Kasi sasabihin sa iyo, sasabi sa isip mo ang mga bagay na nagawa mo and then ikumpisan mo yun. Dahil ang Diyos ay makapatawad. Dahil hindi nga na ikukumpisa ni David yung kanyang kasalanan, anong nangyayari? Ako'y nangihina paghapon pagbuhat. Nakakapanghina ang sin. Diba? May mga bagay na minsan, makasalanan na rin ako. Sige, lubos-lubusin ko na. Kaya sira-sira, whatever will be with you. Masaya ka, but deep inside in your heart, meron din. Amen. Verse 4, sa araw at gabi, ako yung pinarusahan, wala nang natirang lakas sa aking katawan. Parang hamog na natuyo sa init ng tag-araw. Alam niyo yung feeling na yun, sabi niya, parang hamog na natuyo. Yan ang tinatawag na spiritual blindness. Kaya kapag may mga sin tayo na hindi na iuumpisa, isang cause yan kung bakit tayo nagkakaroon ng tinatawag na spiritual dryness. Hindi na natin marinig yung tinig ng Diyos, napakalayo ng Diyos because of that sin. Isaiah 59 verse 1 and 2, hindi bini ang Diyos para hindi niya marinig ang iyong dalangin. Hindi may clear kamay ng Diyos para niya iabot ang iyong pangangailangan. Ang naging dahilan kung bakit malayo ang Diyos sa iyo, kung bakit hindi niya marinig ang mga dalangin mo. Sabi ng Isaiah 59 verse 1 and 2, dahil sa iyong kasalanan. Amen. Kaya pala, shit, in our heart. Kaya ito ba yung nagiging cause ng aking panghihina, ng aking panlulupaypay, ang aking panglalata sa paglilingkod sa Panginoon? Ito ba yung cause? Pangatlong, sinabi ni David, ako'y dumadalangin, nataas ang kamay, parang ko yung lupa ang diwa kong kuhabon. Diba? Kahit anong taas ang meron sa kanya, ramdam pa rin niya sa kanyang puso
ang pagkaluto, pagkapuhaw, pagkasabit sa tubig na nagbibigay buhay upang muli siyang manarito. Amen. Kaya, ang spiritual dryness, sabi dyan, spiritual dryness that God's people experience in the Bible. Kapatid ko in faith, hindi lang kayo, tayo, ang nakakaranas na tinatawag na spiritual dryness. During the time of the Old Testament, during the time ng mga libro ng Diyos sa Biblia, ay nakaranas din sila na tinatawag na spiritual dryness. Kaya huwag mong isipin na ikaw lang ang nakakaramdam yan. Naramdaman din nila yun. Nandiyan ba tayo? Kaya si Elijah, isang halimbawa na pinakikita natin na kung si Elijah ay nakaranas na tinatawag na ng spiritual dryness na kung saan pagod na siya, ayaw na niya, gusto na niya itigil, gusto na niya mamatay. Tandaan natin, si Elijah is a man of God, he is anointed by God, na kung saan isang salita lamang niya, bumaba yung apoy, sinunog yung alay nung Baal. Dahil gusto i-prove ni Elijah, yung kanyang Diyos na pinaglilingkuran ay buhay, sumasagot sa kanyang mga panalangin, at dinidinig ang bawat panalangin. Gustong i-prove kung sino yung tunay na Diyos. Ang Diyos ba na si Yahweh, ang Diyos ng Israel, ang Diyos ni Elijah, o yung Diyos ni Baal? Yung Diyos ni Baal, nag-pray sila para sunugin yung bull na yun. Ang ginawa nila, sinugat nila ang kanilang sarili. Nasiihaw sila hanggang maghapon, nalulay-lay, naubos yung dugo, naubos yung lakas, naubos yung mga pawis, lahat pinagina, hindi sumagot yung Diyos nila. Pero nung si Elijah ay nag-pray, hallelujah! Nung nag-pray siya, hindi ba natatapos yung kanyang panalangin? Bumaba na yung apoy at sinunog yung handog. Ganon ka-anointed itong si Elijah. In spite of their spiritually filled, on fire, in spite of na nangyayari yung sa kanyang buhay, dumating sa punto sa kanyang buhay, ayaw na ng Panginoon. Dumating ba na sa iyo? Maghuhubad ako ng aking master. Pagpapakatulog ako sa iyo. Many times in my life, I will run to you. Ako. I want to give up. Ayaw ko nang mag-ikot. Gusto ko na lang maging ordinaryo. Umupo dyan, makinig ng hapon. After makinig, umuwi. Umupo, matulog, manood ng mga at least nagawa ko na ang aking servisyo. Kasi pagod na eh. Ngayon pa parang may mga ginagawa ka in the ministry na kung saan minsan namin is-interpret. Na wala ka namang intention na magpalakit. Wala ka namang intention na mag-bypass. Ginagawa mo yung content dahil na pinupulong ng Diyos sa puso mo. And then nakikita nila yung mga bagay na yun, nag-threat ka sa kanila. Dumarating yun. Ito lang. Maghuhubad ko ako sa iyo ng pastor at magpapakalayo ko ako sa iyo. May mga pagkakataon, hindi ba, mga taga natin kami. Darating ako, marinig mo sa likod ko. Ano kami sa likod? Narinig mo sa likod ko. Oh, ayan yung pastor na pag-anak. O ayan na yung pastor na iyakin. Ganun, narinig mo yun. Why worship? Tapos darating yung mga anak ko. Oh, ayan na yung ayan na yung mga anak ng mga kabida. Ayan na yung mga anak ng pag-anak. Iyakin. Narinig niyo, yung mga malalapit doon sa mga tao, malalapit doon sa kusina. Nagsasalita sila ng gano'n. Pero kung tayo nakakita nila, hindi sila sa'yo, pero behind of your back, hindi ka nila tayo. The way you're preaching, hindi nila tayo. Pagbaba ko sasabihin, ako
ba pinatatamaan mo kanina? Wala akong pinatatamaan. Sinasabi ko na kung ano ko yung nilalagay ng Diyos sa puso ko. Mga ganun po, ang mga karanasan. Sabi ko nga bakit nila sinabi iyakin? Hindi ba nila nabasa yung Bible sa book of Jeremiah? Si Jeremiah po, tinawag siyang the weeping prophet. Ewan ko po kung nabasa nila yun, kung narinig nila yun. Tinawag siyang the weeping prophet. Pag sinabing weeping prophet, habang naghahayag siya ng salita ng Panginoon, kapahayagan mula sa Diyos, umiiyak siya. Kaya hindi masama na minsan naging emotional ka sa harapan ng ito dahil yung mensahe ng Panginoon ay inilinis sa mga tao. Dahil doon natin ang mga tao matitigas ang ulo. Ayaw makinig. Sometimes umiiyak ka. This is the word of the Lord for you people of God. Kaya mapapansin mo yung book of Jeremiah. Na yung matinding experience ni Jeremiah, yung nilublob siya sa puti na mainit, pero buhay. Ganon kahirap yung dinanas ni Jeremiah. Kaya, sometimes, nakakaranas ka ng spiritual dryness dahil may mga pagkakataon naman. Alam mo rin tayo, hindi ako matay sa church. Siguro masaya na sila. Dahil na ako nakikita. Kumatin ako sa ibang church. Pagdating ko sa ibang church, meron ng pastor na ginamit ng Panginoon. Hindi naman lahat ng preaching na yun ay talagang magre-rema sa heart mo. Merong isang word na nilagay ang Diyos sa kanya na kung saan nag-strike sa puso ko. Alam niyo po ba kung ano yung word na yun? Ang sabi ng Diyos, sa likod ng Diyos na ito, habang siya nagsasalita, huwag mong patayin ang pangarapin ng Diyos sa buhay mo. Ano ba? Dahil na mga panahon nag-give up na ako, ayoko na, pagod na ako, gusto ko namang pangkaraniwan na lang. But ito, ang salita ng Diyos, huwag mong patayin yung pangarapin ng Diyos sa iyo. Hindi yan ang calling mo. Hindi yung pinapagawa ko sa iyo. Huwag mong patayin ang pangarapin ng Diyos sa iyo. Ako ba? Ako. Lord, sige. Sa kabila ng sugat na meron ako, I will follow you. Susunod ako. Susunod ako. Kaya nakakaranas ng spiritual dryness, ayaw mo na bumibag, ayaw mo na pinagpatuloy ito. Ayaw mo na. Kaya nakakaranas tayo ng tinatawag na spiritual dryness. Ayaw na natin makipag-communicate kay Lord. Minsan sa personal na kung karanasan, ewan ko lang kung nararanasan nito. Dumarating sa punto na parang spiritual dry na ako dahil alam ko, pag binuksan ko yung Biblia, alam ko may sasabihin ng Diyos. Hindi ko binubuksan yung Bible ko. Hindi ko binubuksan. Then one time, naisipan ko ng buksan dahil Lord, ayaw kong buksan. Alam ko, masasaktan ako sa sasabihin mo. Nagre-rebelde ako sa Diyos. Alam niyo, buksan ko. Yung salita ng Panginoon, yung kagad, pagkagalitan mo na naman ako Pagkagalitan mo na naman ako Eto na naman, nire-remind mo na naman ako Then, Lord, I'll be good. I'm sorry. Tunay nga, alam mo, alaman at ang Diyos. Kapatid ko, hindi ka na nagsasalita na alam ng Diyos ang kondisyon ng puso mo. Amen. Hindi mo man na ikukumpisa sa iba, pero alam ng Diyos ang kondisyon ng puso mo. On fire ka pa ba? O ano mo na? Dry na dry yung spirit. Okay. Ang spiritual dryness ay hindi mo na namamalaya na tutuloy ka na. Hindi mo namamalaya. Akala mo, sabi ko nga kanina, akala mo, you are okay, and yet you are not okay. Ay kinihan. Akala mo, you are spirit-filled, and yet you are not spirit-filled. Ano
ba kayo? Tumatayo ka, lumiliti ka, pero yung preaching mo wala nang dating sa mga tao. Ginagawa mo ang serving mo sa Lord because of duty. Wala na yung joy, wala na yung passion. Ginagawa mo na lang yung obligasyon mo because of duty. Wala kang pakialam. Dahil ako yung pastor, ako yung leader, ako yung worship leader, ako yung gitarista, ako yung mga bagay na ito. Ginagawa mo na out of duty na lang. Wala na yung passion. Wala na yung love. Kasi nakakahiya kapag hindi mo ginawa yun. Ano sasabihin ng mga tao? Iniisip mo, sinasabi ng ibang tao, pero hindi mo iniisip na sinasabi ng Diyos. Kaya ako naglilingkod niya kasi baka may sasabihin ng mga tao, hindi mo sasabihin sa akin. Nakakahiya ito. Pero hindi mo namamalayan. Nakakahiya sa Diyos. Katulad ni Laodicea Church, Book of Revelation, chapter 3, verse 14 and 17. Pasilip mo yung kanyang katangian. Yung kanyang meron sa kanya. Parang ikaw yan. Parang ako yan. Parang tayo yan. Sabi sa verse 14 ng pahayag 3, isulat mo sa anghel ang iglesia ng Laodicea. Church, Laodicea. Iglesia ng Laodicea. Isulat mo sa mga anghel ng iglesia ng Light of the World. Ito ang sinasabi niya. Ayan. Ito ang sinasabi niya. Ang pangalan ay Amen, ang tapat na tunay na saksi, at siyang pinagmumula ng lahat ng nilalang ng Diyos. Ito. Kasi 15. Alam ko ang mga ginagawa mo. Sabi mo awit eh. Sabi ni Ate Ano, di kami nag-usap ni Ate Ano. Pero I know, I believe, pinagtugpa iyon ng Panginoon na gusto ng Panginoon i-minister ka din. Isiyasatin mo ang iyong puso, baka ikaw to, o ako to, o tayo to. Alam ko ang ginagawa mo. Sabi nga sa puso ko yung sinisiyasan, buhay ko yung alam, ang lahat kong lihim, O Yahweh. Ano sunod? Ay tiyak mo ang nalalaman, ang lahat ko. Alam niya eh. Sabi niya, alam ko ang mga ginagawa mo. Gawin mo sa liwanag, gawin mo sa dilim, gawin mo mag-isa, alam na ang mga. Sabi niya, alam ko ginagawa mo. Alam kong hindi ka malamig. Hindi mainit. Hindi ka malamig. Hindi ka mainit. Nandun ka sa area na yun. Umaattend ka na for the sake of attendance. No? Hindi ka nag-aalam. No? Hindi ka rin malamig. Kumbaga, siguro itong Kristiyano nito, Zimbabwe. Kung gusto lang niya umattend, pag gusto niya, pag ayaw niya. Parang gano'n yun. Sabi niya, mabuti pa sana kung ikaw ay malamig o mainit. Ngunit dahil ikaw ay, ano na kung tawag sa kanya? Maligamgam. Hindi mainit, hindi malamig. Ano gagawin ng Diyos sa maligamgam? Isusuka kita. Kapatid ko in faith, I pray in the name of Jesus. I-remind natin ang puso natin. Masakit yung salita ng Diyos eh. Kasi yung word ng Panginoon, kung hindi ka mainit, hindi ka malamig, nandun sa kaya ng tinatawag na maligamgam, sabi na tayo, nagsusuka ka niya eh. So ano ba ngayon ang gagawin mo sa simbahan kung isinusuka ka ng Panginoon? Tawag mo. Diba? Kahit ano ka ng prayer na gagawin mo, walang acceptance in the sight of God. Katulad po ni katulad ni Cain, tama ba si Cain? Yung nag-offer ng tigi-tigi. Tama ba? Nag-offer ng tigi-tigi. Akala niya, nagsiserve siya. Akala niya, nagbibigay siya ng papuri sa Diyos. Pero nung nagbigay siya ng papuri sa Diyos, ano nangyari? Hindi pinagpit. Hindi naging acceptable. Yung kanyang paglilingkod, yung kanyang offering kay Lord. Hindi naging acceptable. Bakit? Kasi maligamgam siya. Nakuha. Dahil si Abel, ginawa na kung ano ang tama, kung ano yung best. Pero
pa akong ginagawa sa pag-teaching. Give your best shot in serving the Lord. Nilalaro pa sa utak ko. Give your best shot. Pag tumayo ka dito, isipin mo na yun ang huling awit na ibibigay mo. Dahil hindi mo alam, after this, baka may mangyari sa iyo sa lahat. At least, binigay mo yung the best of the best na magagawa mo nung ikaw ay tumayo. Sana ni Pastor Cruz. Pag nag-preach kami, ibinibigay yung the best of the best na magagawa namin in preaching the word. Ayaw namin magbigay natin hindi. Bahala na lang yun. Excited dyan naman siguro. Yung utak mo, nilalabukon mo, yung utak mo, kumbaga, ang dami mga words, iniisip mo na kayo paano pag-isa-isahin ang mga bagay na yun. Give your best shot in serving the Lord. Mapupuna ng mga tao na nakaupo dyan, na nandun sa harap mo, alam nila kapag ang kamo, ang preaching natin, ay walang laman. Alam nila yun. Ibig sabihin, naging maligam-gam ka ng mga oras na yun, hindi tinanggap yung offering sa Diyos. Amen? Kaya nga po, bilang mananampalataya, mahalaga po yun. Ngayon, tuloy natin. Verse 17. Sinasabi mong ikaw, sinasabi mong ikaw ay mayaman, sagana sa lahat ng bagay, wala nang kailangan pa. Ngunit, hindi mo nalalaman, ikaw ay kawawa. Andyan ba kayo? Ang tunay na kakaalam ang kondisyon ng iyong puso ay hindi ikaw. Hindi sila. Ang tunay na kakaalam ang kondisyon ng iyong puso, kundi ang Panginoon. Ang Panginoon. Sabi niya, sinasabi mo ikaw ay mayaman. Palitan natin. Sinasabi mo ikaw ay spirit-filled. You are anointed. Sagana sa lahat ng bagay. May mga gifts na meron ka. Wala ka nang kakailangan na perfect ka sa tingin ng tao, sa tingin mo, sa sarili mo. But in the sight of God, alam ng Diyos ang kondisyon ng puso mo. Amen. Alam ng Diyos ang kondisyon ng puso namin. Alam na yan. Hindi pa sa makakilala ng isa. Amen. Hindi mo pala alam, nagdadry ka na. Sabi niya yan, ikaw ay kawawa, kahabag-habag, duka, huwag. Ito sa'yo ka. Akala mo, nasisyon ka. Akala mo, ginagawa mo, kung nag-glory ka. Ikaw ay lumat. Ikaw ay kawawa. Kaya nga, mahalaga sa umaga ito, makita natin, masalangin natin, baka nga tayo ay nandito sa sitwasyon ito na yung puso natin, na hindi natin alam na tayo pala ay nagsisimula ng matuyo ang ating pananampalataya sa Diyos. Katulad ni Church of Laodicea, akala niya okay siya, and yet they are not okay. In the sight of God, kawawa pala siya. Mahalagang makita natin yung sign. Amen. Mahalaga yung sign para masalangin natin ang ating sarili kung tayo nga ba ay nandito sa kondisyon na ito, nandito tayo sa sitwasyon ito, anong dapat kong gawin? Isang sign. Our passion no longer contagious. Ibig sabihin, ang ating sigasin ay hindi na nakakahawa. Yung passion natin, yung init natin, yung apoy natin, yung dating ginagawa natin, ay hindi na naglalagablag, hindi na nag-aapoy, hindi na nakakahawa. Di ba ang apoy na sumisimbolo sa apoy? Kapag po yung apoy, dinilaan ka ng apoy, natuyo ka, na dinilaan ka ng apoy, sumasama. Kasi, tuyo. Di ba yung ang karakter ng apoy? Ganyan yung puso natin.
nagsisimula ng gawain ng Panginoon. Wow! Hallelujah! Nagpapaga tayo. Nagsisimula tayo sa gawain ng Panginoon kung saan tayo pumupunta, ginagawa natin ang dapat natin gawin. Nandun yung passion. Nandun yung nakakahawa. Nakakahikalat ka ng mga kapwa mo manggagawa. Nakakahikalat ka ng mga bagong kaluluwa. Dahil nandun yung passion. Pag-believe sa Diyos. But today, kamusta? Lumalabas ka pa ba to evangelize? Kamusta Bible study? May Bible study ka pa ba? Kamusta nun? Diba? Naalala ko kapag umakakil tayo mga seminars. Ang ganda nun eh. Kasi ang seminars, kahit pa paano, magkakaroon ka ng breakthrough. Amen ba yun? No? Nagkakaroon ka ng breakthrough. At gusto mo, nung nandun ka na, gusto mo na umuwi, gusto mo na i-apply ang lahat ng narinig mo mula sa seminar. Gusto mo na umuwi. Excited ka gawin ang mga bagay na to. Lahat ng narinig mo. Lahat na po pinapasok ng Diyos sa puso mo. Narinig mo. Ang uwi mo. Kamusta? Ginawa mo ba? Yung passion, nandun ba rin ba ang kapunin? Nakakahawa pa rin ba yung kapunin na nasa iyo? O basta na lang narinig mo? Naribay ka doon pag narinig ito. Balik ka ulit. Narinig ka ulit. Ang pinag-uusapan natin, yung passion. Yung love. Kaya ginagawa mo ito because you love God. Ginagawa mo ito hindi dahil sa tao. Ginagawa mo ito because you love God. Mahal mo ang Panginoon at gusto mo sumunod doon. Kamusta? Ginagawa mo pa rin ba yung dati na tulad ng ginagawa mo before, nung ikaw ay bagong nakakilala sa Diyos, o nung na-revive ka, o nung nagkaroon ka ng fire, na nagkaroon ka ng breakthrough, ginagawa mo pa ba yung dati mong ginagawa before? Again, ang church ng Ephesus, ito yung katangian ng Jerusalem. Verse 2 ng pahayag, chapter 1 to 5. Isulat mo sa mga anghel ng iglesia ng Ephesus. Ito ang sinasabi na may hawak ng pitong bituin sa kanyang kanang kamay at lumakad sa gitna ng pitong ilawang ginto. Again, binanggit niya ulit. Sinasabi ko ng Espiritu ng Diyos sa iglesia. Binabanggit niya ito. Ilagay natin ang ating sarili na we are a church of Ephesus. Ikaw yun, ako yun, tayo yun. Alam ko ang mga ginagawa mo. Ang iyong pagpapagal. Alam mo yun. Ang magtyagang pagtitiis. Alam mo yun, init. Yung wala kang makain. Yung hindi mo alam anong gagawin mo. Alam mo yun. Yung klase ng pagtitiis mo sa paglilingkod sa Diyos, kahit na sira-sira na yung sapatos mo, sira na yung sasakyan mo, kahit pagod ka. Alam mo, Panginoon yun. Alam niya. Sabi niya, ang iyong pagpapagal at ang tiyagang pagtitiis. Alam kong hindi mo kinukonsinti ang masamang tao. Sinasabi mo, hindi maganda yan. Bawal yan. Huwag mong gawin yan. Hindi mo kinukonsinti. Sabi ng Panginoon sa Church of Ephesus, sinubok mo ang mga nagsasabing sila apostol at napatunayan mo sila uwan. Kung baga nakikipag-debate ka na nagpapagkata sila ay mga tulad na lingkod ng Diyos. Nagkakaroon ng tinatawag na discussion at napatunayan makakuwan sila. Meron ka ganun. Talagang umahanga sa iyo ang Panginoon na meron ka. Alam niya yun, nakita niya yun. Nakita niya yun sa iyong buhay. Verse 3. Alam mo rin matyaga ka? Nagtitiis ng maraming hirap alang-alang sa akin at hindi ka sunod. Wow. Alam niya? Ay, napuso po. Verse 5. Eto. Subalit. Nandiyan lang si Subalit. Kanina si Tubig. Ngayon si Subalit. Meron pa rin siyang nakita. Subalit, may isang bagay na ayaw ko sa iyo. Ano daw yun?
iniwan mo na ang pag-ibig mo nung una. Hindi parang sabihin, yung ginawa mo nung una, hindi mo na ginagawa. Nakukuha? Ginagawa mo na dahil mahal mo ang Panginoon. Yung paglilingkod mo sa Diyos, alam ng Panginoon, kaya ginagawa dahil mahal mo. Bakit sinabi ng Panginoon sa verse 4, subalit isang bagay na ayaw ko sa iyo, iniwan mo na ang pag-ibig mo noong una. Hindi mo na ginagawa. Nandiyan ba tayo? Amen. Okay. Dinimay siya ng Panginoon. Alalahanin mo ang dati mong kalagayan. Yung unang verse. Alalahanin mo yun, dati mong kalagayan. Dati mong ginagawa. Pagsisihan mo at talikuran ang iyong masasamang gawain at gawin mong muli ang ginagawa mo una. Ano yung nakita ng Diyos? Kung bakit nakalimutan? Yung sa sin. Kaya nagkakaroon ng spiritual dryness, hindi mo na ginagawa yung dati mo ginagawa dahil meron palang sin sa iyong puso na ginagawa sa harapan ng Diyos. Nandiyan ba tayo? Alam niyo po ba, ewan ko lang kung nararamdaman niyo ito, ewan ko lang kung na-experience ito, kapag nakakagawa tayo ng kasalanan sa Diyos, parang ang hirap lumapit sa Diyos. Ewan ko lang kung nararamdaman niyo. Di ba pag may kasalanan ka, parang hiyang-hiya ka na lumapit sa Diyos? Ganyan ba kayo? No? Hiyang-hiya ka. May kasalanan ako. Hiyang-hiya ka. Kaya ito yung nagiging dahilan kung bakit nagkakaroon ng spiritual dryness. Dahil doon sa kasalanan na paulit-ulit hanggang sa totalin, di mo na namalayan, malayo ka na sa Diyos. At sabi niya, gawin mong muli ang ginagawa mo yung una. Ano yung una? Gawin mo yung una. Follow up, Bible study, devotion, anything na mga bagay na nakakapasal mo, sabi mo na. So yun po yung una. Our passion no longer continues. Nawawala na yung passion natin. Hindi na tayo nakakahawa. Hindi na tayo naglalagablaw. Hindi na makiramdam mo ulit. Pangalawang sana. Lack of spiritual hunger. Kakulangan sa spiritual na kagutuman. Hindi na tayo nasasabik. Yung pananalangin mo, hindi ka na nasasabik. Yung devotion mo, hindi ka na nasasabik. Naalala ninyo, nung bago pumasok si 2026, ano ang isa sa mga sinabi natin noong 2026? Isama natin sa journey natin, sa buhay natin, ang pagbabasa ng salita ng Diyos upang ang 2026 na to ay maging matagumpay. Amen. Naalala niyo po ba yun? Na isama mo, gawin mong habit sa personal mong buhay, ang basahin ang salita ng Diyos itong taon na to. Dahil itong Bible na to, ang siyang magiging gawain mo upang marating mo kung saan ka man dapat dalhin ng Panginoon sa iyong buhay. Naalala niyo po ba yun? Amen. Kamusta po? Hindi ka na makuhaw. Walang laman na maitataas. Wala akong anything na gustong pagyabangan. Kundi sinasabi ko to na para magbigay ng papuri sa Diyos at as a testimony. Hindi lagi kong babanggitin. Every time na babanggit ko yung patungkol sa akin, walang glory to me, walang apology preaching. Kundi sasabihin ko to for the testifying
interview ng isang reporter. Bakit mo ginawa yun? Na namimigay kayo, ano ba, pakitang tao lang yun? Sabi ni Robert Padilla, hindi. Ginawa ko doon para kayahin mo. Ako ginagawa ko yun para kayahin mo. Hindi para magpasikat sa social media. Hindi para magpasikat spiritual. Hindi. Ginagawa ko lang para kayahin mo. Nakuha. Kaya yung devotion, napakahalaga yan. Kaya patuloy tayo nagpapatuloy upang hindi tayo manatiling tigang ang ating pananampalataya. Dahil dinitiligan ito ng tubig ng salita ng Diyos upang mapanariwa ang ating buhay pananampalataya. Amen? Sabi ng Biblia, ang tubig, the water of life, no other than Jesus. Amen? Siya yung tubig. Kung natutuyo ang iyong buhay pananampalataya, kumuha ka doon sa tubig na yun upang ang iyong buhay pananampalataya ay manariwa. Amen. Tanong, uhaw ka pa ba? Gutom ka pa ba? Gutom ka ba sa salita ng Panginoon? Sa kanyang presence. Alam niyo, sabi nga, kanina habang umaawit, yung presence yun. Masarap. Gusto kong sumigaw, gusto kong umawit. Pero nanatili akong tahimik dahil ninanang ko ang bawat hilig ko na mga awit na pumapasok sa aking kalooban, nagbibigay ito ng kapalataan sa aking puso. Nandiyan ba? Dahil bro, uhaw ako. Lagi kong sinasabi, the presence of God is the glimpse of heaven. Pinaparamdam ng Diyos ang heaven through His presence. Kapag yung presence ng Diyos bumaba dito sa ating kalagitnaan, pinaparamdam ng Diyos na kahit katiting na ito ay pinaparamdam na kung anong sarap, anong meron doon sa heaven. Oh Jesus, your presence is heaven to me. Woo! Diba? Kasabi mo kami. Oh Jesus, your presence is heaven to me. Kaya na yung presence na yan, it is simple na pinaparamdam ng Diyos yung heaven. Kaya ako naniniwala nung nananalangin ng Panginoong Yesus noon sa Gethsemane, nakasama si Pedro. Sino ba? Si Pedro. Sino ba? Si John. Sino ba? Tatlo yun eh. Please remind me. Sino ba yung tatlo? Ang alam ko si Peter. Si John. Di ba ako si James yata? I-correct na lang ako. Sa mga nanonood ng mga i-correct na lang. Pasalo ko tatlo. Nag-pray. Anong sabi ni Pedro? Nakita nila yung cloud. Kaya nasabi ko kay Ate Alona eh. No? Kapag umaawit ka, yung cloud nandiyan. Yung cloud. The cloud is a symbol of the presence of God. Yung cloud. Nakikita mo cloud. Ulap. Pag nagsasalita ang Diyos, di ba? Ulap. Kaya nung nag-praise Jesus, ang ating Panginoon doon sa Gethsemane, bumaba yung ulap at nagsalita sa ulap, pinagsalita! Kaya kapag yung ulap ay nandiyan, ibig sabihin, the voice of God, nandiyan. Bakit umiiyak si Ate Jen? Dahil the voice of God, nandiyan. Hindi ko lang alam kung ano yung piling na meron masasabi na umiiyak siya. Cloud eh. Kaya nung nakita yung cloud, nagsalita, ito ang kinararangal kong anak, ito, ganito. Then after na sabi ni Pedro, nung umalis na, nagdinig yung kasuotan ng ating Panginoong Yesus. At nung siya ay lumapit, Panginoon, gusto mo ba? Din na lang tayo? Magtatayo ako ng kubol. Isa kay Moses, isa kay Elijah, at isa sa'yo. Magtatayo na lang. Dito na lang tayo.
Bakit? Kasi yung nakita nila, yung narinig nila, yung naramdaman nila, gusto nila ulit maranasan na. Nandiyan ba? Gusto nila makinig. You need to sensitive. Doon sa Spirit ng Panginoon na yun. At doon sa Spirit na doon nag-minister ang Holy Spirit. You need to sensitive. Kaya hindi na tayo preaching ng preaching. Hindi na tayo basta kanta ng kanta. Kailangan kinakabahan siya. Sabi ni Don Bastia, author ng book about the Holy Spirit. Ang Holy Spirit daw, kalbo sa harap. Kalbo sa harap, hindi ko yung buhok. Kalbo sa harap, hindi ko yung buhok. Kahit nakatopin lang. Ngayon, kapag daw dumaan yung Holy Spirit, pag inunahan mo ang Holy Spirit, hindi mo siya makukuha. Inunahan mo eh. Hindi mo siya makukuha. Bakit? Kasi kalbo siya. Ngayon, kapag dumalaw yung Holy Spirit, dapat madakma mo mismo sa buhok. Kapag nadakma mo, kung yung doon sa buhok, sunod ka na kung saan ka dadalhin. Nakukuha. Ganun siya. Kapag nadakma mo yun, sumunod ka lang kung ano yung flow. Hayaan mo yung oras. Hayaan mo yung ano. Ang programa ng church ay hindi programa ng tao. Ang programa ng church ay programa ng Holy Spirit. Amen. Hayaan mo lang. Let it go. Hayaan mo. Kung umiyak sila ka, mag-umpisa, hayaan mo lang. Hanggang tumagaw sa papayaan mo. After na makikita mo lang. Great. Amen. Kaya kapag yung iba pinag-iipan yung praise and worship, baka drive, baka ito na pa. Or sometimes na may problema doon sa kumakanta. O kaya sa ano, hindi na masarap ang turo. Nasalita na parang, baka may problema sa ano. Na hindi naintindihan, hindi na unawahan yung bawat sinasabi. Nawawala. Kaya napakahalaga ang tinatawag na spiritual hunger. Kapag nandyan yung spiritual hunger, hallelujah, the presence of God, hinahayaan mo lang mag-flow. Kamusta po? Uhaw ka pa rin ba sa presence ni Lord? Are you thirsty? Lalampasan ko na po ito, kasi meron akong kanta. Lalampasan ko na lang. Ang sabi ng Matthew 5:6, blessed, tinuro ko ni Pastor ito, isang. Sabi niya, blessed are those who hunger and thirst for righteousness. Anong sunod? For they shall be filled. Amen? Sabi nila, prayer part is yung aking isasabi. Sabi niya, for they will be filled. Pupuspusin sila. Mapalad ka, sabi ng Panginoon. Nandiyan ba kayo? Ang mapalad, yung uhaw, yung gutom sa righteousness ng Panginoon. Kapag ikaw ay gutom at uhaw sa righteousness ng Panginoon, pupusugin ka, pupunuin ka, kaya ka nagiging mapalad. Amen. Hindi ka nagiging mapalad kasi hindi mo nire-reject mo yung salita ng Panginoon. Nire-reject mo yung malalang pagkilos ng Diyos sa iyo. Nire-reject mo yun kaya hindi ka nagiging mapalad. Bakit ka nagiging mapalad? Dahil uhaw ka sa presensya ng Diyos. At dahil uhaw ka sa presensya ng Diyos, hallelujah! Oh, they will be filled! Pupunuin ka, pupusugin ka, magkakaroon ka ng breakthrough dahil sa kauhawan mo, kagutuman mo in the presence of God. Kinukwento natin about the presence of God kapag na-experience mo to. Madaling magkwento kasi ikaw mismo ay nakaranas ng ganitong klaseng karanasan. At hindi naman walang pwede kumagaw doon dahil ikaw mismo naranasan mo kung ano pakiramdam na nasa loob ng presensya
Truly. Kung alam mo yung pakiramdam na yun, kapatid ko, in faith, mamasarapin mo ba talaga umuwi ka na sa heaven? Dahil sobrang masarap, sobrang saya, sobrang payapa. Walang anything na katatakutan. Matapang ka. Ano bang hamon ng buhay, kaya mong lampasin. Dahil ang pumabalot sa iyo ay ang kalwalatian ng Panginoon. Ewan ko kung nararamdaman niyo, kung nararanasan niyo, parang isang ngayon na sino ang dadaan sa iyo, lalapain mo, hindi sila magbawagi, hindi sila magkakagumpay, dahil ang bumabalo sa iyo ay ang kalwalatian ng ating Panginoon. That's why napakahalaga ng kapuspusan ng Espiritu ng Diyos, napakahalaga ng kanyang presensya ay sumasa atin. Napakahalaga. Kaya kung minsan, napakahalaga tayo. Kung minsan, ayaw na natin mag-serve kay Lord. Dahil na nawawala yung pagkakuhaw tayo sa presensya ng Diyos. Pangulit. Pangalawang pangulit. At ako po ay utang. Pangatlo, gradual distancing from God. Dahan-dahan kang lumalayo sa Diyos. Pili mo ba yan? Yung dahan-dahan kang lumalayo sa Diyos. No? Yung bang nandyan ka, tapos wala kang, wala na yung excitement mo patungkol sa mga spiritual na bagay, natutuon na ang excitement mo sa mundo, trabaho, pamilya, pagdating sa spiritual na bagay, naging second priority mo na siya, hindi na siya naging top priority. Ang top priority mo ngayon, yung pamilya mo, yung trabaho mo, yung paano ka uunlad sa buhay. Walang masama doon. Lahat yung gusto natin. Pero kapag yun ang naging priority mo, kapatid, papapagod ka. Dahil ang tao, walang kakit. Hindi ko akong umuwi na doon, nahihirapan akong di kasi na sabi nga sa papangang akuti, namumuyoy. Kakententuhan ang tao. Agree ba yun? Meron na gusto magkagumpay. Kasi wala na kakententuhan. Dahil yun talagang ano na tao. No? Wala kasama doon. Pero tandaan mo, lahat ng bagay dito sa lupa, temporary lang. Nauubos, nawawala. Pero yung nahangarin mo, na maging top priority mo ang Panginoon, di bali mawala yan. Amen. Siya lang. Dahil meron kang paghuhugutan ng lakas. Kaya kapag unti-unti ka lang lumalayo sa Diyos, baka siya sa mga sign. Ikaw ay tawag ito, ikaw ay tawag ito, ay lumalayo. Unti-unti ka lang lumalayo sa presensya ng Panginoon. Sign niya, tinatawag na spiritual dryness. Nagiging compromising ka na. Alam yung word na compromising? No? Yung alam mo kasalanan, pero sa iyo hindi na kasalanan. Compromising yun. Alam may gawain, iiwan mong gawain mo for the sake of happiness. Compromising yun. Kaya mahalaga. Hindi natin namamalayan unti-unti na para tayo nilalayo mula sa presence ng Panginoon. No? Kumbaga, ang tawag nito, nagiging iba na, lumalabas ka na doon sa kalooban. No? Lumalabas ka na doon sa kalooban ng Panginoon. Lumalabas ka na doon sa kalooban ng Panginoon. Akala mo, okay ka, pero hindi mo alam. Hindi mo alam. Nandiyan ba tayo? Check! Baka naman lumalabas ka na sa kalooban ng Panginoon, hindi na top priority ang Diyos. Top priority ka, yung mga bagay na nasa sarili ka. Kaya unti-unti mo lang nilalayo ang sarili sa gawain ng Panginoon.
Yung dating commitment mo, hindi na ganun kalalim. Hindi na ganun kalalim. Pinagpapalit mo na yung commitment mo sa iba. Ilalayo mo na yung sarili mo sa Diyos. Iba na yung priority mo. Lumalabas ka na doon sa kalooban ng Diyos sa iyong buhay. Kaya ang iyong buhay ay nagkakaroon ng liko-liko, pagkadapa, pagkadago, pagkawasak, dahil lumalabas ka na doon sa kalooban ng Panginoon. Ano? Sabi ng Bible, mga kapatid, ingatan ninyong huwag magkaroon ng sino man sa inyo ng pusong masama at walang pananampalataya na siyang maglalayo sa inyo sa Diyos. Okay, maraming salamat po, salamat po, salamat po. Salamat po. Sabi ng Panginoon sa kanyang salita, ang sino mang magbigay ng tubig, na malamig na tubig sa likod ng Diyos, sabi, hindi mo yung ginawa sa kanya, ginawa mo yung para sa akin. Kaya po, yung ginawa niyo yun, the Lord bless you. So sabi niya, sino sa inyo ng puso masarap, walang pananampalataya na siyang naglalayo sa inyo sa Diyos na buhay. Ano daw po yun? Ingatan. Huwag magkaroon ang sino man sa inyo ng puso masama at walang pananampalataya na siyang maglalayo sa inyo sa Diyos na buhay. So, isa pa ng cause kung bakit pala tayo unti-unti lumalayo sa Diyos. Ano yung cause? Ano po yung cause? Masamang puso. Kawalan ng pananampalataya. Ito po yung cause kung bakit unti-unti tayo lumalayo sa Diyos. Dahil yung puso natin napupuno na ng kasamaan. Napupuno ng mga evil doers. Yung mga ginagawa ng mundo, paunti-unti ko na ginagawa. Kaya nga sinasabi ko lagi, na kung minsan sinasabihan ko ang aking mga anak, dahil alam ko, tumatakbo doon sa mga call center na yan. Baka hindi ako nandoon. Pero may mga kilala ko na alam ano yung environment na meron doon. Kaya sabi ko, huwag mong hayaang lamunin ka ng sistema ng trabaho mo. Kasi babaguhin ito ang ating sundok. Ako ba ako? Huwag mong hayaan, kung nagtatrabaho ka ngayon, kung nag-aaral ka ngayon, huwag mong hayaan lamunin ka ng sistema ng mundo, sistema ng school, sistema ng trabaho, huwag mong hayaan lamunin ka ron. Kapag nilamon ka ron, unti-unti ka naglalayo doon sa kalooban ng Panginoon. Ayaw. Sabi diyan, sa Timothy 4:10, iniwan ako ni Dimas, si Timothy ang sasalita, dahil sa pag-ibig na sa libig na ito. Iniwan na ang ministry, kasi Dimas, nakasama ni Timothy sa mission, iniwan na ako ni Dimas dahil sa pag-ibig. Dahil sa kanyang pag-ibig sa daigdig na ito. Nakuha niyo? Ito pa lang yung mga nagpapalayo. Unti-unti nagpapalayo sa Diyos. At nagsisimula mag-get-away, spiritual dryness ang iyong puso. Ang daigdig. Ang daigdig nang siya umaagaw sa iyo sa Diyos. Kaya sabi ng Panginoon, do not serve two masters, the God of Mammon o the God of Israel. Ang God of Mammon, ang ibig sabihin, God of Money. Do not serve two masters. Amen. Huwag mong paglilingkuran ang dalawang Panginoon, ang Diyos na sanlibutan, ang Diyos ng pera, o ang Diyos ng Israel. Huwag kang mag-iwan. Dapat isa. Kaya unti-unti tayo lumalayo dahil sa pagmamahal natin sa mundo. Sabi ko sa asawa ko, sa edad ko nito, ngayon pa lang ako nag-mature. Ngayon ko lang naunawaan ang buhay. Doon din naman ako nag-eksperto ng buhay. Pero doon ko lang naunawaan ang buhay.
Dati, nung binata ako, nung dalaga ako, nag-asawa ako, lagi kong iniisip, ako. Walang natitira sa akin. Kapag may dumating, go! One day, be there. Piso dito, barkada doon, bigay dito. Walang naubos, nababaon pa sa utang. Baptis na. Sabi ko na doon, kung maunga, yung value, pera, dito lang yan. Sabi ko nga sa asawa ko, bakit sila nababaon ng utang? Hindi na pipigilan yung utang. Alam ang bumabaon sa utang. Anda sa Facebook ngayon, manood kayo. Kung i-apply mo lang yung mga Christian nuggets o yung mga word of wisdom na napapanood mo mula sa social media, kunin mo lang yun, apply mo lang, makakawala ka sa utang. Normal, no? Oo! Isa sa mga nakita ko, isang sinabi niya, mind setting. Yan ang problema eh. Ito. Hanggang hindi ko nababago, babaon ka sa utang. Hanggang hindi ito nababago, iba ang direksyon ng buhay. Kaya, bakit nagkakaroon ng dryness yung ating spirito dahil inaaraw nito ang atensyon natin sa Diyos dahil ito tayo nakapokus. Tapos na po. Application. O pagbabakas. We need to reconnect the true source of life. Kailangan natin ma-reconnect sa tunay na buhay. Para tayo ma-revive, kailangan natin ma-reconnect sa Diyos. Ang Panginoon, the true source of life. Sabi niya sa John 5:6, pasinin po ninyo, ako ang puno ng ubas. Sino tayo yung puno? Sabi ng Panginoon Jesus, ako ang puno ng ubas. Kayo, ako, tayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin, ako ay sa Kanya. Pasinin yung word, ang siya magbubunga ng sagana. Woo! Alam mo, sabi ko na, kung bubuksan mo, gagawin mo ito, hallelujah, with obedience in your heart. Kapag tayo nananatili sa Kanya, ang sabi dyan, ang siyang magbubunga ng sagana. Nagkakaroon ka ng breakthrough! Kasi nandun ka sa tunay na source, the source of life, na nananagana sa lahat ng pagkakataon. Nagkakaroon ka ng breakthrough in the spirit, nagkakaroon ka ng breakthrough in your finances, nagkakaroon ka ng breakthrough in the ministry, nagkakaroon ka ng breakthrough in your personal life. Bakit? Kasi nakakonek ka sa true source of life. Amen! Hindi mo mararanasan ang pagkatigang dahil nandun ka, the true source of life. The word sagana, pansinin niyo yung sagana. Huwag lang yung tingnan sa material na bagay. The sagana, it makes your breakthrough in the spirit. Spirit mo, magiging breakthrough. Yung ministry mo, magiging breakthrough. Yung personal relationship mo ngayon, magiging breakthrough. Yung finances mo, magiging breakthrough. Yung relationship mo, magiging breakthrough. Nauwi mo, as long you are connected to the source of life. The true branch, no other than Jesus Christ, our Lord and Savior. Nandun yung breakthrough. Gusto niyo ba ng breakthrough? Hindi! Kaya masasabi ko yung finances mo, magkakaroon ng breakthrough dahil alam mo yung true source of life, alam mo, the Lord provide. Alam mo, paano i-handle yung finances mo, kaya nagkakaroon ka ng breakthrough. Maliit yung pumapasok. Pero nagkakaroon ka ng breakthrough. Woo! I pray in Jesus' name, makita nyo ang mga bagay na aking
connect the source of life, no other than Jesus. Amen? You want to be breakthrough? Yes. Sabi na, ang siyang magbubunga ng sagana. Kasi niluwi, the verses. Nakita niyo yung unang hindi? Yung hindi. Nakita niyo? No? Ang hindi nananatili sa akin, gaya ng sanga, itinapon at natutuyo ang ganong mga sanga na tinitipon, saan daw yung nilalagay? Binahagi sa apoy at nasusunod. Ako na, kapag hindi ka nakakonect doon, the true source of life, ang sabi dyan, pinuputol, itinatapon. Kasi nakaupong ka na, pero hindi ka naman kumukuha ng nutrients mula sa puno. Wala kang source. Kundi nakadugtong ka, pero wala. Patay. Nakakita kayo ng puno, pero isang sanga patay, pero yung kabila buhay. Bakit? Hindi nakakahirap ng source ng life. Saan nakahirap nila? Puputulin siya ang tapos. Kaya nga sinasabi ko po sa inyo, nasa lagay ng danger stage ang ating buhay pananampalataya kapag iniiwan natin dry ang ating puso. Kapag dry ang ating puso, kapag ito in faith, puputulin ka. Kaya gusto mo magkaroon ng faith, you need to connect. Amen. Are you ready? To connect again. Our spiritual life with the Lord. Pagkaroon ng blessing, pagkaroon ng magkaiba. Amen? Kaya kailangan natin connect. Para mag-rebuno sa puso natin. Yung ginagawa natin, lalong maglago, lalong lumago. Ang Light of the World Pampanga ay hindi lamang mananatili dito sa Mexico. Ang Light of the World Pampanga, hallelujah, nililibutin na ang entire Pampanga. This is our vision. Amen. I will develop a leader worker para ihand sila, dalhin sila kung saan dapat. Amen. Hindi mangyayari mo hanggang walang break na nangyayari in the ministry. Ang break na pinagagawin na wala itong Ate, please. Tanging alay ko sa'yo, Panginoon. Ang buong buhay ko, puso at kaluluwa, hindi magkaya ng magkakaroon. Ang sarili ko
liwanag ng malinaw ang iyong tinig na nais mong ibigay sa amin. Panginoong Jesus, sino na nakakaranas, nakakaramdam ng pagkatulo sa mga oras na ito, sa pangalan ng aming Panginoong Jesus, ibuhos mo ang tubig na nagbibigay buhay upang muling pangaliwa ang aming buhay pananampalataya sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Lord God, release the water of life, release the spirit of revival, the spirit of breakthrough, release, Lord God, in the name of Jesus. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Sa iyo lahat ng papuri, walang naman na may tataas, kundi ang Panginoong Jesus lamang. Ito ang aming panalangin na may pagpapasalamat